Eto nga yung pangalawang araw ng pag-renovate ng bahay na ni Luwayway. Noong unang araw nga tinapos namin ang harapan at gilid ng bahay niya. At talagang malayo na ang itsura ng bahay niya nung una nating makita. Ngayong araw, aayusin naman namin ang kusina ni nanay at talagang palitin na lahat. Kaya samahan nyo kami sa aming paggagawa hanggang sa matapos itong video ito. Maraming salamat. So, good morning. Nagbabalik tayo dito kay Nanay Luwayway para gawin naman yung kusina niya. So, kahapon po ay tinapos natin yung paggawa ng sunggab. So, ito po yung pinakang aftermath ng ating pag-renovate ng bahay na Nanay Luwayway. Matibay na po yan. Ito. So, hindi na namin pinalitan tong plywood na to kasi maayos pa naman. At ito rin, maayos pa. Kaya ito lang napapalitan. Ito ang plywood niya. So, hey nanay. Kamusta ho? Ay, nalagyan niyo na po ng bato. Nilagyan. Baka po mabasa. Oo, pag minsan at malakas ang ulan ay kuhanan. Kaya alagyan ko rin ng plywood, ng hiyero po. Oo, opo. ng mga rigid naman ako. Sa bagay, kasi may maayos pa naman na hiyero dun. Pwede ako pumasok sa loob ng bahay niyo, Nay? Tingnan ko po yung mga pwede nating mailagay sa mga bayan. Hindi kasi alam na ni Luwayway na gamit niya na luma ipapalitan natin. So magsisilip-silip muna tayo dito. Parang walang lagayan si Nanay Luwayway na pingganan. Wala din. Ito lang yung pinakalutuan niya. So wala siyang cabinet. Walang cabinet na maayos si Nanay Luwayway. Halos nga lahat ng hiyero ay pinatong dito. Kaya walang kahirap-hirap ang pagtanggal sa bubong ni nanay. Bali nga yung nakikita nyong haligi ay inanay na rin. Kaya hindi muna namin tinanggal. Para maging matibay pa din kapag aakyatin. At habang nga nililinis ko ito, napansin ko ang isa sa lutuan ni nanay na talagang mukhang matagal na niyang ginagamit. Masal na yung kanyang kaso. Tapos itong siguro pinaglulutuan to ni nanay. Pinakang kawali siguro niya to. So walang maayos sa gamit si Nanay Luwayway. So after natin paggawa itong bahay, sunod naman natin yung mga gamit niya dito sa bahay. At ayun na nga, ibibili naman natin ng mga gamit sa bahay si Nanay Luwayway upang mapalitan ng mga lumang gamit niya. At sobra po ako nagpapasalamat sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Thank you very much po sa pagmamahal sa mga taong nangangailangan. Sinimulan na nga ni Tatay rin nilagyan ng mga kahoy ang taas nito upang malagyan ng bubong dahil mukhang uulan. At habang nga nag-aayos ng bahay, si Nanay Luwayway naman ay naglilinis. After ng ilang oras, sinimulan ng lagyan ng bubong at saktong-sakto nga ang dalawang bubong sa bawat gilid nito. Hindi na nga mangangamba dito si nanay dahil minsan raw iniisip niya na baka liparin ng mga yero niya kapag bumagyo.
Kaya after magbubong, tinanggal na nga namin ang mga lumang kahoy na dingding. At pinalitan ng bagong plywood. Pinalitan na nga rin namin yung division sa loob ng bahay niya dahil pinamahayan na nga rin ito ng anay. At sinunod naman namin dito yung haligi naman sa gilid dahil napag-alaman namin na wala na rin pala itong tibay. Kaya agad namin pinalitan. Huwag po kayong mag-alala dahil wala nang tuko dito. Sa 2 araw nga ay natapos namin ang renovation ng bahay ni Nanay Liwayway. Salamat sa Panginoon at tayo ay ginabayan at binigyan ng lakas ng katawan. So yung mga babayan, at after 2 days, ito na po yung naging resulta ng pag-renovate ng bahay ni Nanay Liwayway. At talaga naman pong napakalaki ng pagbabago. Kasi yung gamit po talaga, yung mga gamit ng bahay ni Nanay Liwayway ay talaga pong mabilis tanggalin na lang kasi halos po inaanay na po lahat ng kahoy. Ilang taon na po ba, Nanay, itong bahay ninyo? Hindi ko man din matandaan. Pero talagang matagal talaga. Kasi halos po lahat ng kahoy ay inaanay na, no? Ay, ang mga niyong takwan, ay mga mura pa ang mga niyong na pinalagari na yun na noon ay nataon na magbag, ay marami namin nagkaputol. Bagyo ano ba po yun? Hindi ko malaman kung anong kwan yun. Malakas talaga. Maraming nagkatumba ditong mga niyong. Ayun ang aking ipinlagari nun. Wala pa akong kahoy noon na malalaki. Ayun nga po, nalagyan na po natin, naayos na po natin yung kusina niya, na yung mga dingding na sira-sira, naayos na rin. At itong harapan niya, yung pinakang sunggab ng bahay ni Nanay Liwayway, ayos na rin. So, may isa pa kaming sorpresa, Nanay. Aww. Sa pagbalik ko na lang, idadalhin ko yung mga sorpresa namin sa inyo. Ay, abay. Salamat sa iyo. At ako ay muli-muli mong binabalikan at tinutulungan. Salamat sa lahat-lahat sa mga tao. Una-una ay sa mga taong nag-ano sa inyo, sa iyo pati talaga ikaw ang nagmamarahiti talaga. Makatulong. At nagpapasalamat din po ako sa mga taong tumulong din po para mahanap ko si Nanay Liwayway. At kay Lord na nandyan para hanapan kami ng sponsor para mapaayos yung bahay ni Nanay Liwayway. At syempre po nagpapasalamat pala ako, shoutout pala kay na Zairo at kay Chrismar at sa pamilya nila dahil po yung nagsabi sa amin na ganito po yung kalagayan ni Nanay, si Chrismar, Zairo. Tapos yung nanay po nila, kaya po ako nandito. At salamat po sa inyong pagtulong din po kay Nanay Liwayway. Yun nga po, medyo okay na rin po yung kalagayan na Nanay Liwayway dito. Unlike dati na hindi mo alam kung safe pa ba siya dun sa bahay na meron siya. Kaya ito yung ating nagawa. At dahil na rin sa tulong na ating sponsor. At syempre, papasalamat din po kay Tate Rene na ating tagagawa ng bahay. Ngayon nga lamang ako nakakita ng ganyan na binibigyan ka na, tinutulungan ka na, ay sila pa ang gumagawa. Ay noon ay talaga. Pag binigyan ka, ay bahala ka na. So kakaiba po talaga yung... Ay talagang ako ay dyan naghanga talaga sa inyo dahil talagang binigyan na ninyo kayo pa ang gumawa. Kaya Nanay, kakaiba talaga yung aming mission. Kaya si Nanay nung una po ay parang nagdadalawang isip kung magpapagawa ba sa amin kasi ang sabi niya lang sa anak niya na lang magpapagawa pero hindi niya alam na kami rin yung gagawa kaya magdadala kami ng mga gamit so hindi niya in-expect talaga na kami ang gagawa mismo. Kaya talaga ako ay nahihiya na sa inyo dahil sila, kayo na ang may dala, kayo pa ang gagawa kaya ay kayo din naman ang masusunod at talagang kapatakaran
kasi talagang inaayos po talaga namin yung tinutulungan namin. Hindi lang po basta-basta, ay sige, bigay namin yung mga gamit. Hindi po ganun. Gusto rin po namin na masigurado na maayos din po agad. Parang sa ganun po ay alam po namin yung magiging resulta ng bahay na gagawin. Tsaka talaga napakaganda talaga. Ayan nanay, pasalamat muna kay Ma'am Betty sa ating sponsor. Salamat po kayo. Ako po ay talaga walang katapusan ang kapapasalamat sa mga taong tumulong sa akin, unang-una talaga sa Panginoon, na talagang maaring siya ang humipo upang maging maganda, maging malinis ang kaisipan at tumulong sa kapwa. Ay ako'y lubos-lubos talaga nagpapasalamat. Habang ako'y nabubuhay, hindi ko yan nakakalimutan. Sapagkat habang buhay ay ako ay makikinabang talaga sa tulong ng taong magandang loob sa akin. Salamat po. So bali, linggo lang nanay, mag-ingat po kayo dito. Palagi dadalaw-dalawin ko na lang po kayo dito. So hindi pa naman tapos yung mission namin sa inyo. So may dadalhin po kami dito sa inyong bahay. Kasi napansin ko rin po yun. So bali, sisurpresahin na lang natin si nanay pagbalik ko dito. Hindi ko pwedeng sabihin ngayon kasi malalaman ni nanay ko ano yung surpresa natin sa kanya. Oo nga ay. Alagit ako ay sa mga sorpresa yung sa akin. So yung mga babayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa Ren Vlogs. At yun nga po, maraming salamat din po sa sponsor natin na si Ma'am Betty. Shoutout po sa mga sponsor natin na Anonymous from USA, Canada, Japan, Tatit. Thank you very much din po sa inyong mga tulong, pagsuporta sa mga bawat vlog namin dito sa Oriental Mindoro. So yan guys, at sa mga nais pong magpahatid po ng tulong para kay Nanay Liwayway, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs. Nakita niyo po sa screen at any amount po ay malaking tulong po yung para kay Nanay. So abangan niyo po yung magiging sorpresa namin kay Nanay Liwayway sa susunod po na ating pag-vlog dito. And see you guys, maraming salamat po. Praise the Lord, hallelujah. Yeah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.